Miss Barbie Forteza, abay i-date ni Mr. David Licauco or dadali na mismo sa kanyang bahay. Ang lahat ng yan, bayan ko siya. At ngayong araw, let's talk about David Licauco and Miss Barbie Forteza, kung saan si Mr. David Licauco ay nagpahayag ng pagka-proud para po kay Miss Barbie Forteza para sa kanyang fitness journey. David Licauco is very supportive for Barbie Forteza's fitness journey. In Nelson Canlas report in 24 Oras weekend on Sunday, na pambansang Ginoo said that as an athletic person himself, he sees Barbie's determination from one person na hindi nag-workout at all to 16 kilometers. Ang nagsabi niya sa akin kanina, hindi daw siya nahirapan. So she has been really working hard, sabi ni David. She's very athletic now and I'm really proud of you, she said. Meanwhile, Barbie said that she has been inviting David to run with her, but the actor is busy with his projects. Ini-invite ko nga siya mag-run, nahiya ako kasi nga lagi siyang busy. Nakikita ko na lang siya sa social media, she said. The Barda Lab team who rose to popularity in Maria Clara Ibarra also teased an upcoming project this year. Marami pong aabangan, sabi niya. Hopefully, a movie this year, sabi ni Barbie said. Barbie started running in February. 2 months later, she marked her first fun run experience, kung saan kasama niya dito ang ilan sa mga actors po ng ABS-CBN at ng GMA sa pamumuno po ni Mr. Alden Richards, no? At dito nga po lumabas yung issue patungkol kay Jameson Blake na ngayon ay patay na po yung issue kasi hindi naman talaga siya nag-spark at wala naman talagang dapat pag-usapan between Barbie and Mr. Jameson dahil talagang plainly magkakaibigan po sila at nabuo yung kanilang friendship doon po sa kanilang sinimulang proyekto kasama si Alden. Pero alam niyo po ba na mas kinakiligan ng ilan sa mga naging statement ni Barbie at ni David Licauco dito po sa kanilang close-up, parang na-promote po sila ng product kasi pares po silang endorser nito. So ito po panoorin natin. David, let's spread her. Hindi. Ang sorry. Okay. So, sige. Saan kaya niya i-date? Saan? Yung mo pwede. Saan? Sa bahay. Dino. Sa bahay niya. Teka, ang sagot ko ba yung gusto mo? Sa bahay yung sabihin ko. Tingin mo, saan ka i-date ka, sir? Dito. Kasama yung steak or sambusan. Hindi alam na gusto ko yun. May karne. Tama ba? Tama. Sigaw ng ilang mga netizen na tila baga sinasabi nilang dadalhin daw di umano ni Mr. David Licauco si Miss Barbie Forteza sa kanilang bahay. Pero sa sagot po ni Barbie ay isa ito sa mga palatandaan na talagang they are keep on talking to each other. Talagang kilala na nila ang isa't isa kasi sabi po ni Barbie na napagkukwentuhan nga nila na paborito nga daw di umano nitong si Miss Barbie Forteza ang steak. So sinabi po ni Barbie na dadalhin nga daw siya sa kung saan may steak, no? So tas inagrihan naman ito ni Mr. David Licauco. It only shows na talagang sobrang komportable na talaga sila sa isa't isa. At the same time, talagang napag-uusapan na rin nila yung mga likes and dislikes sila sa isa't isa at kung ano yung mga dapat pa nilang i-enhance. Pero what is good thing about this one is sa kanilang interview sinabi nila na may aabangan tayong movie this year. Yan po yung isa sa mga pagtatsak nitong si Miss Barbie Forteza kasama po ang pambansang Ginoo na si Mr. David Licauco. At sinasubukan na po nila na si Mr. David Licauco nga po ay magkaroon ng solo era pero talagang hindi po siya gumana. This time is deserved naman talaga ni Barbie at ni David Licauco. Nabigyan po sila ng chance na magkaroon po sila ng movie this year. Diba kasi parang sobrang hinug na rin naman talaga ang tambalang Barda. Sabihin na natin na dun sila sa friendship na stage, no? Pero kung makikita natin, may chemistry na hindi na sila nahiya sa isa't isa, lalo na yung mga ganitong talo, kanya medyo personal. Kasi nga naman, wala naman na silang tatapakang tao dahil parehas naman silang single. Raila Tumakin at Kobe Paras. Abay, totoong ginamit. Itong si Raila naman po, no, umingay ang pangalan ni Miss Kaylin Alcantara matapos magsalita, no, yung pagkakadawit di umano na pangalan ni Raila Tumakin. Dito po sa hiwalayan ni Miss Kaylin Alcantara at ni Mr. Kobe Paras. Binigyang linaw ni Raila Tumakin ang patungkol sa pagkaspatid po nilang dalawa sa Bali, Indonesia, kung saan dito po nag-link, no, ang buong storya. Panoorin natin ito. What happens when you get religious moments? Guys, like we're all there together. So just yeah, it was so innocent that people just missed it. I was like, I don't believe anyone's feelings. Because as Filipinos, we have that type of 3-month rule type of thing. But it's 2025, guys, and we have same day delivery now. It's not international shipping anymore. But yeah,
find anyone listening with, like, their feelings was about it. But for me personally, I really wasn't trying to insert myself or hurt anyone's feelings. It was just a matter of same place, same time, in the civil movement, and I don't really much into it now. Sa isang interview nga nitong si Raila Tumakin, itinanggi niya na siya ay third party sa hiwalayan ni Mr. Kobe Paras at Miss Kaylin Alcantara. Matapos ang mga balitang hiwalayang lumabas ng mga larawan ni Kobe Paras na kasama ang singer na si Raila Tumakin sa Bali, Indonesia. Sa mga larawang ito, makikitang magkahawak kamay ang dalawa na agad namang naging viral at nagpasimula ng mga spekulasyon na si Raila ang dahilan ng hiwalayan ni Kaylin at Kobe. Sa isang panayam, nilinaw ni Raila na magkaibigan lamang sila ni Kobe Paras. Anya, Kobe is such a great guy and very good friend, but that's about it. Dagdag pa niya, I wasn't really trying to insert my feelings or hurt anyone's feelings. It was just a matter of the same place, same time, and we have this simple moment. I don't read too much into it. Sa hiwalayan, or sa hiwalay na panayam, sinabi rin ni Raila na hindi niya kilala personally si Kaylin at lumaki siya sa Dubai, kaya hindi siya familiar sa mga lokal na artista. Ngayon pa man, nagpaabot siya ng mensahe kay Kaylin, I wish her all the best. I wish her more projects, more love, and more happiness. Sa isyong ito ay naging mainit ang usapin sa social media at ibang mga media outlets. Maraming tagahanga ang naglabas sa kanilang opinyon na may mga kumampi kay Kaylin, may mga dumipensa kay Kobe at may mga nagtanggol kay Raila. Ang mga pahayag mula sa mga sangkot na personalidad ay lalo pang napaigting sa interes ng publiko sa isyong ito. Raila Tumakin clarified she was in Bali with other friends and that Paras had already broken up with Alcantara at the time. To my knowledge, before Bali, they were already long broken up, she recalled. It was group trip, people think it was a honeymoon. They were all together. It was so innocent, people just twisted it. She stressed, according to the Bite singer who shared she's only interested in long-term relationship, Paras is not usually type she would go for. Kobe is not my type. I am not into sports people. I am into business people. I like guy who can stimulate my mind. I want guy who knows how to be a man. I don't want to have a teach someone to be a man. I need maturity. I want older guys, she reasoned. I don't think you should ever say no to anything, but for me personally, I'm about focusing on myself right now, she added. While Tumakin does not know Alcantara personally, she said she wishes the Kapuso actress well. So matapos na talagang pinagdiinan nitong si Raila Tumakin na walang namamagitan sa kanila, nitong si Mr. Kobe Paras. Pero syempre, ang mga fans po ni Kaylin ay hindi syempre maniniwala sa ganong alibis, no? Kasi meron po bang magkaibigan or close friends na magka-holding hands, diba? At sinabi pa nitong si Raila na hindi niya raw kilala personally si Kaylin. At sinasabi din po ng ilang mga showbiz insiders na tila baga itong si Kaylin Alcantara ay nagagamit ni Raila Tumakin at Kobe Paras. Kasi matapos po sila magpa-interview, ipinalit ni Kobe Paras kay Kaylin na si Raila, nilinaw na kaibigan lang niya si Kobe. Komento ng netizen sa panayam kay Raila. In fairness, meron siyang konting brain, konting English and literacy, and konting hatak ng GMRC. Pansin naman ng ibang commenter, parang napaka-trying hard niyang babae. Naumay nga ako sa kakapakinig, gosh. Tama lang, Kobe, wag na yan. Mas trying hard naman si Kaylin. She grew up in Dubai, and ma'am dating beauty queen. Hindi naman siya galing sa squammy, just ay may pinag-aralan po siya and her parents too. Holding hands while walking, pero friend zone. Truly, laking Disney Channel kaya Inglesera, pero nagtatagalog naman. Ewan ko pa kay Kobe ang sususin ng girlfriend noon. Tapos si Kai, and then ito, pajeje ng pajeje. This girl just really grabbed the opportunity to ride the Kaylin Kobe's clout, no? Perfect opportunity to launch her celebrity attempt. Gamit na gamit si Kaylin. Pareho lang naman silang ginamit ni si Kai. Anong say ni Kobe at Raila sa paratang na ginamit lang kumano nila si Kaylin? Bukas ang panig ng abante. Ayan, kasi sinasabi nila na ginamit nila yung pagkakataon or yung issue para talagang ma-interview sila. Kasi kung tutuusin, wala naman talagang nakakakilala dito kay Raila na hindi naman po siya celebrity dito sa Pilipinas. Parang yun ang sinasabi po ng ilang mga netizen na cloud chaser itong si Raila, not si Kobe Paras, kung saan ginamit nilang pangalan ni Kaylin para mas lalo silang makilala dito po sa Philippine showbiz, diba? Kasi kung hindi naman po dyan sa issue ni Kaylin at Kobe Paras, hindi naman po magkakaroon ng interview yan si Raila kasi hindi naman interesado ang mga tao dito kay Raila. At dito pa sa mga interviews na to, ito do deny po, itong si Raila, same mo Kaylin Kobe Paras, dininay na na-chismis na jowa. Matatandang nadawit noon na pangalan ng bagong female singer na si Raila Tumakin, bilang third party umano sa hiwalayan ni Kaylin Alcantara at Kobe. Siya, kasi ang sinasabing mystery girl na kasama di umano ni Kobe na nagpa-party sa Bali at high of the breakup ng dalawa. Sa isang panayam, hindi kinaila ni Raila na good friends niya ang dating basketballista. Gayon pa man nilinaw niya na walang namamagitan na mas malalim pang relasyon sa kanila. Kobe is such a great guy and very good friend, but that's about it. So, sinasabi tuloy ng ilang mga netizen na kaya naman daw sila
Kaya sila kaya sila parang nag-deny, ganon. Kaya nila sinasabi na wala silang relasyon kasi nga nahuli na sila. Kaya po talagang ang kanilang alibi is magkaibigan lang sila. At sinasabi nitong si Raila, tumakin, na pumasok siya sa eksena, no? Pumasok po siya sa eksena nitong si Kailin at saka ni Kobe na matagal na silang break. Diba? Kung talagang wala silang relationship, bakit alam ni Raila na matagal ng break si Kailin at saka si Kobe? Which means meron na silang mas malalim pang pinag-uusapan, no? Or other than being a friend. So kayo po, ano yung sa loobin patungkol dito? Comment down below. So,